Salamat po sa pagkakataon na naglingkod sa Panginoon ngayong umaga nito. Thank you, Lord. Disconnected. Salamat po sa Panginoon dahil nandito po kayo, makakawalan po yung katabi. Ipray ko ba? Sige. Natutuwa po ako na makita kayo ngayong umaga nito. Natutuwa ako dahil malamig pa din. Dahil pagsabi ng summer ay medyo nakakainitan na mainit ng panahon. At tawag dito sa mga nasa bahay na sa ramdam ninyo na umiinit na ang panahon. Sa mga nag-opisina, may mga eto naman sila. So, hindi nila masyadong ramdam. Alala ko pa po yun nasa Batangas. Tapos, nalipat ako dito sa Laguna. Di, madalas na nasa bahay, nakakauwi din. Kasi nasa Batangas po ako ay madalas na sa opisina. So, ito nararamdaman. So, lumipat ako dito dahil nasa bahay na ako. Sabi ko, hindi ko nakainit ang summer. At hanggang ngayon po, gano'n pa rin ang reaction ko tuwing nagsasama, mainit. Pero, ang Panginoon, biyaya ng Panginoon, mapamalamig, mapamainit ang panahon, hindi pumapalya. Amen po ba? Tayo man ay nilalamig, tayo man ay nakakaramdam ng init na paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po, ang biyaya ng Panginoon ay hindi pumapalya sa ating buhay. Sino po dito nakaranas ng biyaya ng Panginoon na hindi pumapalya? Amen. Sige nga po. Sino po dito yung nakaranas ng pag-ibig ng biyaya ng Panginoon na hindi pumapalya? Gusto ko po sabihin sa inyo na kahit kailan hindi talaga papalya ang biyaya at katapatan ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen po. Kaya ngayon umaga ito tayo po ay muli po ay magbubuli ng kanyang salita at tayo po ay magbubuklat ng ating mga Biblia sa aklat po ng Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. This is a very, very familiar passage sa Bible na ating mababasa. Some of us, pwedeng iba sa atin ginawa na itong life verse. Dahil talaga namang napakaganda na sinasabi ng salita ng Panginoon dito po sa ating pong babasahin. At hindi hiling ko po sa bawat isa na tayo po ay tumayo bilang paggamit sa salita ng Panginoon habang natin binabasa po ang salita niya. Ako na nagbabasa sa ESV, ano po? Kung kayo po ay sa Tagalog, okay lang din naman po. Nagpalagat ng pala, hindi ko nakita. Dito na lang ako. Okay. Ephesians chapter 2, verse 8 to 10. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God. Not a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Thank you, Lord. Palayan po mabasa na salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. O Diyos, ngayong umaga ito, humihingi po kami ng karunungan na nagmumula sa iyo. Humihingi kami, Panginoon, ng biyaya mo, Panginoon, na maintindihan namin ang iyong salita. At ito po, Panginoon, ay magkaroon ng impact sa aming mga buhay so that we will be convinced to move forward in serving you, Lord, and to better ourselves sa harapan mo, Lord. Thank you for creating us, O Lord, in your image so that we can resemblance the goodness of your word, Lord, and that we can walk in them, O God. Thank you, Jesus. Ngayong umaga ito, pinapapurihan ka po namin at dinadakila ang iyong salita at ang iyong kadakilaan, Panginoon, daw ang aming pagpagulay at ang aming nakikalimay. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi na tayo makapo. Happy Hearts Month po sa ating mga kasama. February. Paalala ko na po, hindi po ibasa sa Facebook ang inyong pong halaga. Pag di kayo nakatanggap na kung ano man, okay lang po yan. Ano po, pag kami nakita kayo sa Facebook na hindi nakatanggap, nag-post, scroll lang. Sa mga lalaki na, huwag kayo man-head. Do your part. I mean, showing love ay ang pagpapakita ng pagmamahal ay hindi dapat natin kinikuri ko. Naniwala ko ba kayo? Ang pagpaparamdam ng pagmamahal ay dapat natin kinikuri ko.
sa kung ano man yung language ng ating pagmamahal. Amen? Ganyan din ang Panginoon sa atin eh, kahit kailan niya tayo tinipid. Kahit anumang terms ng pagmamahal ang ating pinag-uusapan, laging abang ng Panginoon. Laging masagana ang pagpapala at pag-ibig ng Panginoon. Kaya naman ngayong umagang ito, patuloy natin pagbubulayan yung kanyang pag-ibig sa atin. Ano po? Ating kung pagtunan ng pansin, makikita natin dito sa verse 10, we are His workmanship. Ganda no? Natotoo, hindi ko alam kung paano ito tinatanggapin. Pero pag sinabi na ikaw ay obrang maestra ng Panginoon, ibig sabihin maganda ka no? Ibig sabihin, iba yung identity na pinagdulog sa iyo ng Panginoon. Hindi ko alam, maraming mga tao hindi nila na appreciate na sila ay gawa sa wamis ng Panginoon. Maraming mga Christians na overlook nila yung katotohanan na sila ay obrang maestra ng Panginoon. Ang sinabi ko obrang maestra mga kapatid sa Panginoon, maganda, precious sa kanyang paningin. Kapag po tayo may ginawang maganda, ano ang nararamdaman natin? Unang-una po, nararamdaman natin, we are very proud. Amen? Proud tayo na, ito ginawa ko to. And doon sa ginawa natin yun, alam natin that nilagay natin din yung ating heart, nilagay natin din yung lahat ng inspiration na meron tayo. And that is why we are created in Christ's image for good works. And naman yung good works. Paano nga ba nag-ooperate yung good works? Paano nga ba natin mas maiintindihan yung good works? Dahil yung good works na to, it was planned by God. It was planned and it was there in you so that we can replicate or we can represent God sa manner kung paano na pinapakilala ang kanyang sarili. Amen po ba mga kapatid sa Panginoon? Good works is in you. Amen po. It was prepared by God beforehand. Yan ay inihanda ng Panginoon noon pa man. At ang sabi po dito sa dulo, we should walk in them. Now, ating pong pag-usapan, himayin natin ang konti ang ating mga verse natin. Meron lang tatlong gustong patungkulan po dito sa ating pong binasa. At ating pong medyo himayin ang konti. Ano po? Sabi po dito yung una, we are saved by grace. Okay? Through faith, and it is a gift from God. Amen po ba? Ulitin natin. By grace, through faith, and it's a gift from God. This is very basic at marami po sa atin nakarinig na ito, but I want to emphasize some things dito po sa ating pong pinag-uusapan ngayon. Pag sinabi po natin mga kapatid sa Panginoon na by grace, sa mas madaling sabi, it is an unmerited favor. Ibig sabihin po niya, hindi mo naman talaga deserve. Hindi siya karapat-dapat na matanggap, pero natanggap mo. Meron po ba tayong mga bagay sa buhay natin na nakita natin, this is unmerited favor. Ito ay grasya na lang ng Panginoon. Alam mo po ba na mga mababait na anak ay grasya ng Panginoon? Hindi mo deserve ng mabuting mga anak. Bakit? Bakit mo kabataan mo? Hindi natin deserve ng mabuting pamilya. But it is by grace na nalisip natin ang mabuting asawa. It is by grace that we're able to raise good children. Amen po ba? Ang ibig sabihin po ng by grace, na unmerited favor, ito yung hindi mo na dapat natanggap, pero tinatamasa mo. Hindi mo na nga dapat natanggap, pero nagtatamasa ka. Okay? Let us put it in question. Dapat ba na patawarin tayo ng Diyos? Dapat ba na i-bless ka ng Lord? Dapat ba na kapag ka nag-aral ka ng mabuti,
Kapag nagbigalingan mo, mapopromote ka sa trabaho. Pag pinag-usapan po natin mga kapatid sa Panginoon ang grace, ang sagot po ay, hindi po ate. Pag pinag-usapan natin ang salitang grace, pagka inilagay natin sa konteksto ng grace, hindi natin deserve. Pero natanggap natin. Amen po ba? Naranasan po ba natin yung unmerited favor galing sa Panginoon? Naranasan po ba natin na makatanggap ng pabor sa Panginoon na hindi naman talaga dapat mapunta sa atin, pero tinatamasa natin? That is grace. That is grace. Kasi hindi mo na nga dapat natanggap, pero nagtatamasa ka. Yan ang grace, mga kapatid sa Panginoon. 17, it is a gift from God. Ito, napakaganda pong pag-usapan ito pag sinabi natin gift of God, wala kang amba. Saan ka nakakita ng regalo kita pero hindi tayo babayaran? Saan ka nakakita ng gano'n? Ang bagong pala. So, hindi yung regalo. Kahit hindi po tayo, hindi yung regalo. Kasi ang regalo po ay ibinibigay po sa atin for free. Okay? It is free, but it is not what? It's not cheap. Yung tinanggap po natin ng kaligtasan sa Panginoon, free! Pero hindi cheap. It costs the very life of our Lord Jesus Christ. Ang katumbas na ito ay pagkamatay ng ating Panginoong Isus doon sa krus ng Kalbaryo. Libre! Pero hindi po cheap o hindi po pipitsugin. Mga kapatid sa Panginoon. And if we say it is a gift, it is sovereignly granted to us. Bakit po gusto pag-usapan natin yung sovereignly granted? You know what? Mga kapatid sa Panginoon, naisip mo ba minsan sa buhay mo, sa pamilya mo sa Panginoon, na sa dami-dami ng tao, bakit ikaw ang pinili ng Diyos na makatanggap ng kanyang habag? Have you ever think of that? Natanong mo sa sarili, bakit kaya sa dami-dami ng tao na pwedeng piliin ng Panginoon, ay ako pa ang kanyang pinili? You know, it is under the sovereign power of God. Amen? Why? Because God chooses for a reason. Amen? Ikaw ay pinili ng Panginoon. Alam niyo po ba na ang pinaka-active actor sa salvation, it is not us. Ang walang talaga halos ambag sa salvation, ay tayo. It is by God. I want to prove that to you, mga kapatid sa Panginoon. John chapter 6, verse 44. Sabi ni Jesus, no one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. This is salvation, mga kapatid sa Panginoon. Sinasabi ng Panginoon dito na wala tayong kakayanan na lumapit sa Panginoon kung hindi dahil sa Diyos Ama. Naiintindihan po ba natin yun? Kung hindi dahil sa Ama, wala tayong kakayanan na makilala at kumilala sa ating Panginoong Isus. So by the time we thought that we found God sa ating buhay, sa oras na naisip natin, buti na lang natagpuan ko, Panginoon. Sa oras na naisip natin na we are wrong. Why? Because hindi natin matatagpuan ng Panginoon kung hindi na tayo unang natagpuan. Amen. Amen. Hindi natin matatamasa ang lahat ng ito. Kahit pa yung kakayanan natin na lumapit sa Panginoon, maintindihan ang kanyang grasya, maintindihan ang kanyang pagpapala. Wala lahat ng to, wala lahat ng knowledge na to kung hindi dahil sa Diyos Ama. Amen. Nakakilala tayo sa Panginoong Jesus dahil sa yung nilapit sa Kanya. Napakalino ng salita ng Panginoon. Kung hindi kayo makakalapit sa akin, kung hindi kayo nilapit ng Ama. That is why it's a sovereign gift. You were chosen. Amen po ba? Tayo po ay pinili ng Panginoon, mga kapatid. Ano po?
We do not have the ability to believe Jesus. Marami mga tao nakarinig na tungkol kay Jesus. But you know what? You know what? Hindi lahat sila naniwala. Yung araw-araw ko, hindi lang, nasa church. Amen? Yung kakayanan natin na lumapit sa Panginoon, it's from God. It's from God. Hindi yan dahil talagang kaya lang natin o tayo magaling. Kasi maraming mga tao nakarinig ng salita ng Panginoon. Maraming tao nakakita na magaling ang Diyos. Alam nila yung facts about God, about Jesus, but they were not able to understand it. They were not able to reach the point of surrender. Why? Because some people were sovereignly chosen. Because our salvation is sovereignly granted by the Lord. Amen? And by the time sinabi natin, buti na lang talaga, nag-church ako, buti na lang nandiyan ka. Hindi yun. Buti na lang talaga, pinili ka ng Diyos. Di ba, sometimes papasalamat tayo, buti na lang hindi mo sinubuhan natin. Yung mga cell leaders, yung mga makukulit na mga nagpapaalala sa atin na tayo ay maglingkod sa Panginoon. Isa magpapasalamat talaga na, salamat nandiyan ka. Salamat Ate Mia dahil hindi ka napagod sa amin. Salamat Pastor dahil nagturo ka sa amin. Salamat Kuya dahil nandiyan ka kapag kailangan natin ng kausap. Sinasagot mo yung mga katanungan namin. Salamat, 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 salamat. But you know what? Without God, kahit gano'ng kadaming doktrina i-inject sa ating utak, hindi mo yan maiintindihan. Because the power, the ability to understand God's Word is only from God. Hindi yun image sa atin, mga kapatid sa Panginoon. It is a gift from God. At kapag naiintindihan po natin, mga kapatid sa Panginoon, mas lalo po natin mamahalin ang salita ng Panginoon. Mas lalo natin papahalagahan ang paglilingkod sa Panginoon. Matthew chapter 16. Nag-usap-usap sila. Tinanong ng Panginoon ng mga alagad. Sabi ng Panginoon, who do people say the Son of Man is? Anong sabi nila tungkol sa anak ng tao? Ay sabi and they said, John the Baptist, and sinabi nila na ang anak ng tao ay si John the Baptist. Sinabi din nila na siya ay si Elijah. Marami nila sabi naman na ito ay si Jeremiah or one of the prophets. Ngayon, tinanong sila ng Panginoon, o kayo mga alagad, kayo mga lagi kong kasama, kayo na lagi kong mga kaupuan, who do you say that I am? Sino ako sa inyo? Alam niyo, napakaganda na sa ni Pedro, mga kapatid sa Panginoon. Simon Peter replied, "You are Christ, the Son of the living God." Ano sabi ng Panginoong Jesus? Blessed are you, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Yung revelation na yan, lahat yan sa Panginoon, dahil sa ating Diyos Ama. Hindi natin yan maiintindihan, hindi yan makakarating sa puso natin. At aabot tayo sa punto na susubok ang ating buhay sa Panginoon, hindi dahil sa Kanyang sovereign power. Amen po ba, mga kapatid sa Panginoon? That is why, if God revealed to you who He is, panghawakan niyo po, mga kapatid sa Panginoon. Mga kapatid sa Panginoon, if God would ask us today, who am I to you? Sino ko sa iyo? Pag tinanong tayo ng Panginoon niya, umaga ito, na, sino ko sa iyo? How does the Father reveal Jesus to you? Paano pinapakilala niya ng Ama, ang Panginoon Jesus sa iyo? We did not found God, He found us. Amen. And we are chosen. 2 Timothy chapter 2 verse 10. Therefore, I endure everything for the sake of elect, that they also may obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory. Kung
kukunin natin dito yung salitang elect. Ano po? Yung salitang elect po, ito po ay Greek word na nagkakaulog po ng eklektos, na ibig sabihin po niya ay select and chosen. That is why I said before that you are chosen by God. Sovereignly chosen. Kasi katulad ng sinasabi ko po kayo, sa dami-dami ng tao sa mundo, ikaw yung pinili ng Panginoon na maging katabi ko. Sa dami-dami ng tao na pwedeng kumilala sa Panginoon, ikaw pa. God sovereignly granted us the gift of salvation. Amen. He purposely chose you. At kapag ang Diyos pumili, hindi pa tapo. You get me? Kapag ang Diyos ay pumili, meron siyang install na bagay dyan, and He will use it for His good works. Amen? Amen? Kaya kung pagmamakalit sa Panginoon, kapag kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon, at parang bumabait tayo, hindi magtaka. Parang nagbabago ko, parang bumabait ako. Because it is not you. It is God working in you. Kaya pag nakakita ka ng isang tao na kumilala sa Panginoon na nagbabago ang buwan, ito magtataka. Kasi pag tayo po ay nakakilala sa Panginoon at naiintindihan natin yung kanyang pagpili sa atin, talagang mababago ang buwan. Lahat ng nakatagpo ng Panginoong Jesus, basahin natin ang Bible, lahat doon may nagbagong buhay. Walang hindi. Meron na iwan, pero lahat may nagbagong buhay. Even Nicodemus, although he falls short sa pag-follow sa Panginoon because he is considering yung kanyang stature. Di ba talagang may papahamak tayo ng ating mga title? Ito ba ito lang yung kay Nicodemus? Noong panahon na celebration ng Panginoon na sige, mag-follow ka sa akin. But you know what? Nicodemus considered this title. Kasi ano siya, may title siya sa Senate. May title siya na ganito, na ganyan. Hindi ko kaya maglingkod sa Panginoon kasi meron akong ganitong gawa. Meron akong ganitong pinapahalaga. Mga kapatid sa Panginoon, sa harapan ng Panginoon, walang title tayo na ilalagay sa pangalan natin. Diba? Yung mga nakakabasa, makakabasa sa board exam, may bragging rights. Diba? Meron dyan mga LPT, meron dyan na nasa unahan, ATT1, mga attorney. But you know what? Pagharap natin sa Panginoon, we will be stripped of those entitlement. Pagharap natin sa Panginoon, walang attorney, walang doktor, walang teacher. Lahat tayo pare-parehas sa harapan ng Panginoon. Pare-parehas tayo pinahabagan ng Panginoon. Kaya kung mga kapatid sa Panginoon, if you are to follow Christ, always forget the title. Kasi dadrag ka pababa ng title. I'm not saying na huwag na tayo mag-aaral ng mabuti, huwag na tayo mag-strive, na makakuha tayo ng mga recommendation or what. But what I'm saying, this will pull you down in serving the Lord. Come on. Hindi yan karapat dapat nakapitan para hindi tayo makasunod sa Panginoon. Amen? Kaya kung mga kapatid sa Panginoon, we are saved through faith. Amen? At kapag sinabi mo natin na tayo ay nakakilala na ligtas dahil sa faith, it has a lot of meaning, mga kapatid sa Panginoon. Dahil ang faith, meron po yung elemento na kailangan natin maintindihan. Hindi siya basta tayo maniniwala, hindi lang basta makikita natin, okay, ito ang Diyos, ito yung basic facts about that. Hindi siya. Mga kapatid sa Panginoon, pag sinabi po natin tayo ay naligtas dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon, ito po ay meron tatlong elemento, mga kapatid sa Panginoon. Sundan niyo po ako. Ang unang elemento po nito, ito po ay emotional. Pangalawa, ito po intellectual. At pangalawa, ito po ay may elemento ng surrender. Okay? Sige po, basahin po natin Mark chapter 12, verse 30. Okay? Sabi po ng salita ng Panginoon sa Mark 12, chapter 12, verse 30, and you shall love the Lord your God with all your heart. That is emotion.
Ibig sabihin, mamahalin mo ang Panginoon ng buong puso. Sa literature po ng Hebreo, ilang na po yan. Pag sinabi kong buong puso sa mga Hebrews, ilang na po yan. Ibig sabihin niya buo na yan, lahat na yan. Kasi yun po yung kanilang literature. Ano po, kaya nga lang, pupunta ito sa mga hindi mga Hebrew. Kaya po, idinagdag ng Panginoong Jesus, dito sa kanyang sinabi ay, with all your heart, with all your soul, and with all your mind. With all your soul, it is our life. Amen. Kaya di ba pag sinabi, nandiyan ba yung katawan pero wala ng kaluluwa? Ibig sabihin, patay na. Mga kapatid sa Panginoon, pag sinabi po natin ang faith and emotional, meron tayong deep conviction of God's reality. Ibig sabihin po, meron tayong conviction sa heart natin na ang Diyos ay karapat-dapat natin pasalamatan. Amen po? Meron tayong deep conviction sa heart natin na mag-express tayo ng pagmamahal sa Panginoon. Mga kapatid sa Panginoon, do you love God? Do you love God? What do we mean kapag sinabi natin mahal natin ng Lord? Kasi sa Lord, kausap ko si Peter, sabi ni Jesus, after ito nung incident namin, pinatuwa niya si Lord. Peter, do you love me? Sabi ni Peter, yes. Tinanong ko sa Lord, no? Alam mo, di ba parang minsan pag tinanong ka lang unang beses, kasi sinagot mo, tapos tinanong ka ulit, parang duda sa akin to ah. Kaya natin ko ba sa mga tao? Pagka tinanong ka, tapos sinagot mo na, tapos tinanong ka ulit, parang duda sa akin to. Pero sa Panginoon, di ba ang sabihin mo, when God asked Peter for the second time, gusto niya sabihin kay Peter, if you love me, tend my sheep. That is for Peter. And maybe that is for you. Kapag sinabi natin sa mga, Lord, I love you, Lord. Pag binalikan tayo ng Lord, sabi, sige, alagaan mo yung aking mga tupa. Lord, teka lang. Diba, pag-urahan tayo sa Lord, talagang pag-urahan tayo sa I love you, Lord! Baka kaya natin isigaw ng matindi, but when God replies, sabihin sa atin ng Panginoon, alagaan mo yung mga tupa ko. Maganakan ka na. Ang tagal mo na sa church, nagagaling ko pa na inaalagaan. Pero okay na ka na, okay na tayo makakapunta sa Panginoon. Meron tayo kayo na kanyang season. But what I'm saying is, darating ang panahon na ang ibig sabihin ng I love you natin, meron ng katumbas na responsibility. You understand that? Nakakasunod po kayo. May mga pagkakataon na yung I love you natin, meron ng bigat na responsibility. That means it will sacrifice your own comfort. When we say I love you, iiwanan mo yung sarili mo na comfort. Why? Hindi komportable mag-alaga. Hindi komportable na pupunta ka sa labas, magbabahagi ka ng salita ng Panginoon. Hindi komportable ang umintindi ng mga tao na ayaw mo na talagang magpaalaga. Hindi komportable. Hindi komportable kapatid sa Panginoon. Kaya pagka nagsabi tayo sa Panginoon ng I love you, it is emotional. At ang faith natin, emotional yan, mga kapatid sa Panginoon. And it is intellectual. Ibig sabihin, ginagamit din natin ang ating isip. Kaya sabi ng iba, sorry for the word. Sabi ng mga hindi naniniwala sa Diyos, sabi ng pangbobo yung pananampalataya na yan. But, alam niyo yung sinasabi ng Biblia, ang pananampalataya ay paniniwala kahit hindi natin nakikita. Amen? That is faith. And that is not the work na galing sa atin.
Kaya lang tayo nakakapanampalataya. It is because God allows us. Amen po ba? It is intellectual. We believe in our mind. We believe in our heart. Okay na tayo sa explanation of faith. Kasi yan ang madalas eh. Basta mahal mo ang Diyos, basta naniniwala ka sa Diyos, okay na, ligtas na, may faith na. Yan ang nagbibigay ng counterfeiting sa gospel. Why? Because many preachers forget the element of surrender. You cannot have faith and stay the same. Hindi po pwede tayo, sinasabi natin may pananampalataya tayo, pero hindi tayo nagbabago. Wait. Para kakaiba na yung sinasabi mo Sabi kanina, wala kang gagawin. Wala kang ambag. Ba't kayo nag-report ka na dapat nagbabago ako? Parang kayo sinasabi mo, pag sinabi natin na ang pananampalataya sa Panginoon, ito's the element of surrender, because ang pananampalataya natin, it should be relational. Sabihin mo natin, relational. Ibig sabihin, it requires relationship from the Savior, and it requires us to treat God as Savior and Lord. Amen? It is relational kasi para kapatid sa Panginoon, hindi tayo nandiyan, hindi tayo umiibig sa Panginoon, hindi tayo naglilingkod sa Panginoon dahil lang sa pabuya. Hindi tayo sumusunod sa Panginoon dahil alam natin, pagkadating ng panahon ay ako ay kikilalanin din ng Lord. Kasi sabi ng Bible, yung mga tao na hindi kikilala sa Panginoon ay hindi kikilala. Mga kapatid sa Panginoon, this is the tiebreaker. Ito yung magbe-break ng ice. Why? Because many people is emotional, many people is intellectual about believing their God in their way, but many people also fails to treat God as Savior and Lord. Maraming mga tao nalimutan yung pagiging relational sa Panginoon. Kaya, mga kapatid sa Panginoon, ang faith, hindi po pwede na sasabihin natin may pananampalataya tayo pero hindi tayo nagbabago. That is why we read, nung unang-unang palaman, God prepared good works beforehand. Ibig sabihin, kaya na hindi ka pa nagbabago, habang ikay tumalakad sa pananampalataya sa Panginoon, day by day, from glory to glory, nakakarating tayo sa kalwalhatian ng Panginoon. Maybe it's not today, but tomorrow it will be. Amen po ba mga kapatid sa Panginoon? It is emotional. Faith is emotional. Faith is intellectual. And it has the element of surrender. Mark chapter 12 verse 30. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Kasama po dito yung buhay. Mga kapatid sa Panginoon, kung hanggang ngayon po ay meron pa rin tayong hindi po nababago sa ating buhay, magmanampalataya tayo, huwag po tayong panghinaan ng Lord. Because God will work on you. Planado na po ang good works sa buhay natin. Amen po. Now, what does Jesus told us about faith? Pag tinanong naman natin si Jesus, paano nga ba yung faith? Paano nga ba yung faith? Matatagpuan po natin yan sa Matthew chapter 1, chapter 5 rather, verse 1 to 10. Ito po napakaganda nitong salita ng Panginoon dito sa passage na ito. This is the character of faith according to Jesus. Amen? At ang pinatutukulan niyo po dito, pag binasa po natin ito, mga kapatid sa Panginoon, ito po ang kanyang pong audience dito originally. Mababasa naman po natin dyan. Ang audience niya po dito ay yung kanyang mga disciples.
Sino po dito disciple ng Panginoong Jesus? Sige nga. Sino po dito disciple ng Panginoon? Sino proud? I am a disciple of God. Amen. Talaga ba? Mabigyan ang pinigilin. Alright. So, maliwanag po yan na, mga sa Panginoon, what is the character of faith? Kapag daw meron tayong, yung pananampalataya daw natin, ito yung character. Verse 3. Sabi po dito, blessed are poor in spirit. Now, yung character ng faith, it is humble. Okay? Poor in spirit. Genuine believers see themselves as sinner before God. Yung mga totoo na nananampalataya sa Panginoon, alam niyo ang kanilang perspective nila, ay ang sinner. Makikita natin sa Bible yan. Yung mga tao na wala po sa Panginoon, ako po ay makasalanan. You know what? Mga kapatid sa Panginoon, hindi tayo pwedeng makastay sa presence ng Lord without realizing that we fall short. A genuine believer will always recognize na siya ay makasalanan sa harapan ng Panginoon. And this brings humility, character of faith. And people na may sinasabi talaga ng faith, sila po ay humble. Sabihin nga po, humble ako. Ano talaga sinabi? Okay. Parang mali, parang humble ako. Ano ba? You know what? Ang hirap di ma-discern, kaya tayo humble. Kasi may mga nag-humble brand. Okay? But you know what? Pag pinag-usapan natin ng pananampalataya mga kapatid sa Panginoon, we cannot have relationship with God and then we do not realize, we cannot see yung ating trespasses because Jesus is the light. At ang lahat ng matapatan ng light, lahat ng kalito, makikita natin. Yet that is why the world hates light. Kaya maraming mga tao sa mundo, dumating ang Panginoong Jesus, galing sila kay Jesus kasi nung naranasan nila ang Panginoon, ayaw nila magbago, sila ay parang malaki ang proyek sa katawan, ayaw nila kay Jesus kasi nakikita nila yung kanilang mga mali. Na-expose yung mga mali nila. At walang mayabang sila. Walang mayabang salamat. Buti na lang humble ka. Sabi mo na lang sa katabi mo, if you are convinced na humble ka katabi mo, buti na lang humble ka. A person will not surrender with pride. Tandaan mo natin yan. Ang isang tao na may yabang, hindi darating sa punto ng surrender. Next, verse 4, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. What mourning is saying in this passage? Mourning because we are sinful. We are sinners. And why Jesus told them that we will be comforted? Because it is only Christ that can comfort our mournings for our sinning. Amen? Si Lord na tayo mag-comfort sa lahat ng ating mga lungkot dahil tayo ay nagkasala. Ang tanong po ngayon, tayo po ba'y nalulungkot pa pagka nagkasala? People with genuine faith will feel the mourning pag sila nagkakasala. Lord! Kasalanan naman ako, Lord! That is genuine faith. Kaya sabi ng Lord, blessed are those who mourn. Pwede rin naman kung nag-mourn tayo for something else, but yung comfort ng Lord nandiyan talaga para sa atin. That is the character of faith. We mourn the sin. Amen? Kinakalungkot natin yung kasalanan. Nalulungkot tayo kung magkakasala tayo. Nalulungkot tayo pag nakikita natin yung paligid natin na sobrang makasalanan na. Amen. Next, blessed are the meek. Sabi ng Panginoon, this is the character of faith. Those people who have genuine faith, speak in the Spirit. Sabihin po natin, meek. Maraming mga tao, nagkakapalit, nakintindi sa meek. Ang meekness ay hindi po weakness. Okay? Sabi po natin, meekness is not weakness. Ang weakness, we have
the inability to do something. Mahina. Mahina. Yan ang weakness. But you know what is weakness? Ang ibig po sabihin ng weakness, ito po ay galing sa Greek word na prius. Ano po na? Ang ibig sabihin po nito ay, you have the spirit that refuses to retaliate. Ang ganda nun. Ulitin ko po ha. Yung prius, isa sa Greek word na ibig sabihin po, pag ginamit yung prius, at ito po yung pagkakagamit dito po sa salita na to. Ano po? Ito ang pagkakagamit niya. Kapag daw meek ka, you have the spirit to refuse retaliation. Kaya sabi ng Lord, di ba? Huwag kang papatayan. Sabi ng Panginoong Jesus, iwasan natin makipagtalo. Dahil lahat na lang, pinapatulan natin ito. Ang liit ng bagay, pinapatulan natin. But, you know, those people who have genuine faith with God, they are meek. They are meek. Kaya sabi ng Lord, bless those who are meek. And that is faith. Why? Because being meek means to surrender personal rights to the Lord's will. Sa madaling sabi, mga kapatid sa Panginoon, pwede ka naman sanang sumagot. Pwede ka naman sanang mag-rebat. Pwede mo naman sanang hubadin muna. Christian, hubadin mo muna yung pagiging Christian ko, Lord. Papatulang ka na ito one time. Isa lang, Lord. Hubadin mo muna yung faith ko. That's meekness, mga kapatid sa Panginoon. Because meekness is a power under control. You are powerful in Christ. But those who are meek and who have genuine faith with God, who chose to be silent and leave it to God. Kamusta ito mga kapatid? Are we meek? Or sige na, kapag ano na balat sa tinalupan, kala nyo, 44 na rin ako. Bakit ito karakter ng faith, mga kapatid sa Panginoon? Because a person cannot be meek without surrendering his power to God. You are powerful in your own self. Pwede ka talaga mag-retaliate. Pwede kang makipag-away. But being meek, meaning you surrender your personal rights. Oh, sakit, Lord, sige na. I have this right, pero Lord, sige, ikaw na pong bahala sa kanila. Sa iba pang pagbibigay ng kahulugan, it is relinquishing self-assertion. Pwede talagang i-assert sa sarili ko dito. Pwede kong ipili. Ito yung tama naman talaga to. But the Lord says, the character of faith, it is meek. Bless those who are meek. Next, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Alam mo mga kapatid sa Panginoon, people who have genuine faith will always long for righteousness. Kaya sabi ng Panginoon, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Mga kapatid sa Panginoon, if we are feeling the thirst, kung tayo po ay nakaramdam ng uhaw at ng gutom sa katuwiran ng Panginoon, that is the character of faith. If we really have faith, nakauhaw tayo dapat sa righteousness ng Panginoon. Amen po ba? And sabi ng Lord, you will be satisfied. Amen po ba, mga kapatid sa Panginoon? A person will not seek righteousness if he is clean in his own sight. Mga kapatid sa Panginoon. Pagka tayo po ay, parang doon natin, tayo po ay, malinis na, hindi natin kakailanganin ng Diyos. And that is not faith. Amen po ba? That is not faith. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Hindi po dahil ang pangalan ng mercy ay merciful. May mga tao na talagang blessed, and dahil mercy ang kanilang pangalan, napaka-merciful. Tayo po ay may kasama na mercy ang pangalan. Na-involve yung buhay. Kaya po mahalaga yung pangalan. Ano po? Kapag kasi pinangalan natin, talaga na-involve sa buhay natin. Ano po? Amen. Amen.
sa Panginoon. Nagiging merciful tayo kasi alam natin po, bilang tayo pinakatanggap ng grasya ng Panginoon, na dapat talaga paparusahan tayo. Pero pinahabagan tayo ng Panginoon. That is why a person will not show mercy without realizing na siya din kinahabagan ng Panginoon. Amen. Amen po. At malalaman lang po natin yan kapag po tayo ay nagsusurrender sa Panginoon. Blessed are the pure in heart. Darating lang po tayo sa punto na tayo po ay may pure heart kapag nagkaroon po tayo ng obedience sa Panginoon. Kapag hindi na personal gain ang ating pong tinitingnan, aabot po tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon. Blessed are the peacemakers. Yan, napakaganda. Sino po dito ang peacemakers? People with genuine faith are the peacemakers. Amen? Because there is no peace without the Prince of Peace. Amen? If you do not have the Prince of Peace in your heart, hindi mo kaya makipag-peace. Yung laban-laban. Sabi nga ng kanta, you cannot talk peace and have a gun. Hindi pa pwedeng tayo ay gusto natin ng kapayapaan tapos wala naman ang Panginoong Yesus sa ating buhay. Magkakaroon ng kapayapaan kung meron ng Diyos na naghahari sa ating mga buhay. That is why, di ba, dumarating tayo sa punto ng buhay natin, wala na pag-asa ang Pilipinas. Wala na. Kanya-kanya na tayo alis dito. Abroad na tayo, wala nang sakay ng gobyerno, may korupsyon. Wala nang pag-asa. That is true. Without God, wala talaga pag-asa. Kapag hindi nakarating ang Diyos sa puso ng mga tao, lalo-lalo na po ng ating mga leaders, lalo-lalo na po ng ating mga nasa gobyerno, kapag hindi nakarating ang Panginoong Yesus sa kanilang buhay, wala na ang pag-asa. But the promise of the Lord is this: laging available ang kanyang pagmamahal, laging available ang kanyang pag-ibig sa atin. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for there is the kingdom of heaven. And blessed are you when others revile you and persecute you and others all kinds of evil against you falsely on my account. You know what? Hindi ko po alam kung naranasan niya. Pero kapag talaga meron tayo pananampalataya at nandun tayo sa makakaranas na talaga tayo ng mga tao, kung ano na sinasabi sa iyo dahil sa pananampalataya, ay magpasalamat ka sa Panginoon. Pasalamat ka sa Panginoon. Kasi yan ang karakter ng faith. Ang karakter ng faith talaga mga kapatid sa Panginoon ay kapag ka nasusukulan na sa iyo yung mundo. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, huwag kayong panghilaan ng loob kung kailangan sukulaman kayo ng mundo. Kasi ang mundo ang unang nasukulam sa akin. Naiintindihan niyo po ako mga kapatid sa Panginoon. Ang karakter ng faith talaga pumakapag sa Panginoon ay talagang kasusulaman ng mundo. Kaya sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, blessed are those who persecuted for righteousness. Kapag tayo po ay tinutuligsa dahil tayo po ay matuwid, that's the character of faith. Amen po ba? Kaya sabi po ng verse 12 sa kadululuan, rejoice and be glad, for your reward is in heaven. That is salvation. Amen. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. Amen. For so they persecute the prophets who are before you. Amen. Amen. Great is your reward in heaven. Then what it tells us, mga kapatid sa Panginoon, ano ang sinasabi ng character ng faith? Ano po? Character of faith clearly tells us that faith is inseparable from surrender and obedience. You get me, mga kapatid sa Panginoon? Nakarating po kayo, hindi mo pwedeng ihiwalay ang pananampalataya at ang surrender at ang pagsunod sa Panginoon. Naintindihan mo ako? Hindi ka darating sa punto ng pananampalataya kung ikay mayabang
That's faith, mga kapatid sa Panginoon. Hindi ka maghahanap ng righteousness kung hindi mo kaya mag-surrender sa Panginoon. It is inseparable. That is why I'm saying before, you cannot profess your faith without shaking. Maraming mga tao ang kanilang pananampalataya intellectual, maraming mga tao emotional, pero nalimutan yung surrender. Mga kapatid sa Panginoon. Ang tunay ng faith, ang character ng faith, sinasabi sa atin po niyan, from humility to the fruit of serving God. Kaya di ba, ang ganda ng sinabi ng Panginoon dun sa una natin binasa, sabi po dun sa Ephesians chapter 2, di ba, sa verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works that He prepared beforehand. Ibig sabihin po niyan, mga kapatid, hindi po pwedeng nananampalataya. Tapos, ayaw mo magbago ng buhay. It is conflicting. Magko-conflict yan, mga kapatid sa Panginoon. Dahil ang genuine faith, maglulong ng righteousness, mag-desire ng pure heart. Do you get me, mga kapatid sa Panginoon? Nakakasunod po tayo. A person cannot have faith and stay the same. Kaya pag nakakita tayo ng isang tao who confesses his faith, we can only test it by observing him. Is he changing? Is he changing? Kasi sabi ng Santiago, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. It's dead. And it is working. Pag binasa po natin ang Hebrews chapter 11, bigyan ko lang kayo ng tatlong tao yan, na pag sinabing nananampalataya, sa Bible, mga kapatid sa Panginoon, we are to study. Pag sinabi po natin nananampalataya, equivalent po yan sa obedience. Tingnan niyo po ito ha. Sa Hebrews chapter 11, basahin niyo na lang po sa Bible, ito na po nailagay, dahil medyo kinapusta ako ng oras. Si Abel, siya po ay sumunod sa Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya. He was able to obey God because he has faith in God. Amen po ba? Kaya po, equivalent ang faith sa obedience. Okay? Hindi siya magkakaloob sa Panginoon ng best na kaya niyang ipagkaloob kung hindi po siya nananampalataya. Si Noe, hindi po niya susundin ng Panginoon na mag-build ng ark kahit isang beses hindi pa yung nangyayari sa kanilang panahon kung hindi siya nananampalataya sa Panginoon. Abraham, he obeyed God to offer his child. Hindi mo yan kayang gawin kung wala kang pananampalataya sa Panginoon. Because faith is equivalent to obedience. And we are not be able to abide in God if we do not surrender our life to God. Amen po. Amen po. Hindi natin kakayanin yan kung hindi po natin susurrender ang buhay natin sa Panginoon. 2 Timothy chapter 2 verse 12. Ito po ang maganda. Ano po? Ito po ang hindi ko alam kung maganda. But it is a warning, mga kapatid sa Panginoon. If we endure, we will also reign with Him. If we deny Him, He also will deny us. This is faith, mga kapatid sa Panginoon. Ang faith po is the lifetime walk with God. Hindi po siya mentality na kayo magtitiwala ako sa Panginoon. Ibig sabihin may susunod ako sa Panginoon. Pagdating ng banda-banda dito, hindi na. You know, faith is a matter of endurance. Amen po ba? It's a lifetime walk with God. Sabi dito, if we endure, we will also reign with Him. That means salvation, mga kapatid. Ano po? But if we deny Him, He will also deny us, mga kapatid sa Panginoon. Ang pananampalataya po ay panghabang
Panginoon? Are we walking with God? Mga kapatid sa Panginoon. Verse 13, sabi po dyan, if we are faithless, ibig sabihin po yan, disobedience, mga kapatid sa Panginoon. Ano po? Dahil ang tinututunan po natin dito, ang faith ay obedience sa Panginoon. Kaya kung pinatutunan dito, ang sinasabi po dito, if we are faithless, meaning we disobey God, He remains faithful. Parang pakanya po natin ng Panginoon. Kaya hindi naman po natin yun. Kaya tayo minsan, disobedience sa Panginoon, He stayed faithful to us. Ang Panginoon, ganun pa rin ang kanyang pagmamahal sa atin. If we are faithless, He remains faithful. Yan ang napakagandang pangako ng Panginoon sa atin. Ano po? For He cannot deny Himself. What does it mean? He cannot deny Himself because matay nga siya sa krus para sa iyo. Bakit kanya i-deny? Denying you will also deny Him. That is why may mga panahon disobedient tayo, may mga panahon tayo ay nawala sa pananampalataya, nawala tayo sa pagdating sa Panginoon. Ang assurance ng Panginoon, even though you are faithless, even though you are disobedient, even though you are lying low, God remains faithful to you. Amen. 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 God is faithful to you. Mga kapatid sa Panginoon, this is not the lessons for us to be disobedient sa Panginoon. Pwede naman pa, okay lang naman pala, kahit tayo ay disobedient sa Panginoon, kahit tayo ay walang mananampalataya sa Panginoon, magiging faithful pala siya. Okay lang naman pala. Mga kapatid sa Panginoon, linawin po natin ito ha. Ito pong passage na ito ay hindi nagbibigay sa atin ng lisensya na tayo po ay maging disobedient sa Panginoon. Amen po. Hindi ito nagbibigay ng license sa atin so that tayo po ay maging disobedient sa Panginoon kasi magiging faithful naman po siya. But you know what? It is the assurance for us that even though we fail at times, even though we fall short many times, God is assuring us meron tayong laging babalikan. Amen. Meron kang laging babalikan. So do not give up on you. Many people give up on their service kasi nga sabi nila, Lord, wala na akong pag-asa. Ang dami ko nang ginawa. Pero nung makausap dati na yun, sabi niya, bakit ko na nag-church ngayon? Sabi niya, ganun din naman eh. Dadalo ko ngayon, tapos darating ang punto, maglalayo na naman ako. Tapos darating na naman, magsisimba na naman ako. Nakapagod ako ng paikot-ikot. Which is true. Lalo nakakapagod ko ang paikot-ikot. But you know what? Sabi mo ng Biblia, even though you are faithless, even though you are disobedient at many times, God will remain faithful to you. Ibig sabihin ko ng mga kapatid sa Panginoon, kahit gaano kalaki ang binagsak mo, kahit gaano kahaba yung itinigil mo sa paglilingkod sa Panginoon, He will always welcome you. Arms open wide. He will always welcome us. Arms open wide. Mga kapatid sa Panginoon. When we fail, there is always a point of coming back. Amen. Kung kayo po ay nakakaranas ng parang you step backwards sa paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid sa Panginoon, para sa iyo po ang salita na ito. If you are faithless, He remains faithful to you. Because, why? He wants you to come back to Him, serve Him. Kaya pag tinanong tayo ng Lord, do you love me? Do you love me? Serve me. It eases the burden and conscience. Di ba maraming mga tao kaya hindi na makabalik sa Panginoon? Ano na eh, tagal ko nang hindi nakapaglingkod eh, tagal ko nang hindi nakapag-church. Ang tagal ko, dami ko na nagawang kasalanan, parang wala nang pag-asa. Hindi po yan ang gusto sabihin ng Panginoon. Alam niyo po, ang ating pong paglilingkod ay hindi po sinless perfection. Hindi ko po ito sinasabi na tayo ay maging parang perfect sa harapan ng Panginoon. Hindi yun ang requirement ng faith, mga kapatid sa Panginoon. Hindi na requirement ng faith. But, ang sinasabi ng pananampalataya, mga kapatid sa Panginoon, it is always in our hearts the desire to obey His word. Amen?
Yung desire natin na sumunod sa Panginoon, dapat po ay nandyan. Hindi ko alam kung paano yung tatanggapin ng katotohanan na tayo po ay laging mayroong kakayanan na mag-start ng panibago. Because God is always there for us to accept. Amen. Sabi ng kanyang salita, He is always faithful. Mga kapatid sa Panginoon, di ba parang hirap naman pala ng faith na yan? Kaya nga sabi ng salita ng Panginoon, even though you are faithless, He remains faithful to us. Amen. He will deny us. He will deny. Let us stand up. Mga kapatid sa Panginoon, ngayong umaga ito, i-search natin ang heart natin. I-search natin ang heart natin. Let us search our heart. How's your faith? Kamusta po yung pananampalataya natin? Kamusta yung paglalakad natin kasama ng Panginoon? Talk to them right now. Talk to Him. Lord, paano po ba ako makakakunin ulit? Paano po ba ulit ako paglingkod sa iyo ng buong puso? Paano po ba ako ulit makakapagbigay ng buong isip, buong lakas? Lord, paano po ba? Mga kapatid sa Panginoon, the assurance of God, lagi tayong ibabalikan. It is a comfort to us. Hindi laging mainit ang paglilingkod. But that's fine. Huwag tayong lalayo sa Panginoon, mga kapatid. If you are still here serving God, I want to congratulate you because many have quit. Many has ended the relationship with God. But here you are. Hindi na mahalaga kung anong status mo ngayon sa Panginoon. Ang mahalaga, nandito ka. Ang mahalaga, may kakayanan ka magsimula ulit. Ang mahalaga, kaya mo pa magbigay ng buhay mo. Ang mahalaga, kaya mo pag-aamit sa Panginoon. Sometimes, parang inisip natin, Lord, hindi na lang yung kaya mong ibigay. Sometimes, naisip natin, Lord, hindi ka karapat-dapat dito. Tama naman, hindi karapat-dapat ng Panginoon sa tira-tira. Pero, mga kapatid sa Panginoon, ang paglalakay sa pananampalataya sa Panginoon ay labanan ng endurance. Kahit pa 10% na lang po nakapitan mo ngayon, mga kapatid sa Panginoon, gusto ko sabihin sa inyo, God will always welcome you. God will always welcome you. And sa lahat ng mga kalimutan ng salita na ito, kahit pagkat masama ang tingin mo sa sarili mo, kahit pagkat malayo ang tingin mo sa sarili mo sa Panginoon, God will always meet you kahit saan ka pang lugar na ito. God, we thank you this morning for the way you have entrusted us.